BPI speaks on Duterte controversy. Payag ni Jose Teodoro Limcauco, ano bang posisyon niya? Tingnan ko Managing Director and Chief Financial Officer, Ayala Corporation, who owns BPI. Sabi dito, our internal investigation reveals that there has been so much breach. I don't know where Senator Trillanes got his information. But the graphic posted by the Philippine Daily Inquirer showing alleged credits, this is not a BPI document. Dahil ito po, no? BPI, nako, nagsalita na guys. Hoy, Trililing, huli! BPI nagsalita na with regard sa OBP or BP bank records. Kay Vice President Sara Duterte, yung mga bank records na. Nagsalita na po ang BPI, mga kaibigan. Ewan ko lang kung kumpirmado po ito, mga kaibigan. Pero ito po ang sinabi dito, Basahin po natin guys, kasi nagmamagaling itong Trililing na to Yan ang sinabi po mismo ng BPI. Itinanggi ng BPI ang hawak ni Trillanes na bank account ni BP. Nako, itinanggi po ng BPI, mga kaibigan. Naalaala ko guys, si Trililing, nagpa-interview yan ng isang araw. Dala-dala niya yung mga bank records. Pinakita pa niya Pinakita niya online yung mga papel. Paano yun? Dapat kasuhan siya kasi ang sabi ng BPI, wala daw silang hawak na, yung hawak daw ni Trillanes ng mga bank records, wala daw silang ganun. Yan walang breach sa aming sistema. Ang kumakalat na dokumento ay hindi galing sa amin. Naku, yari ka talaga dito, Trililing. Babaliktad ang mundo. Baka ikaw makasuhan dito kasi sabi po ng BPI, ulitin ko hindi galing sa amin. Paano yan? Dapat po, mga kaibigan, mananagot siya dito guys. Hindi po ito pwedeng hayaan na lang po, no? Para bang papalusutin na lang siya dito. Dahil mismo po itong si Jose Teodoro Limcauco, Managing Director and Chief Financial Officer of Ayala Corporation owns BPI. Siya po ang Chief Financial Officer. Siya po mismo ang nagsalita guys, ayon po dito sa balita. Kung kumpirmado po ito Pero syempre guys, hindi naman papayag ang BPI na gagamitin lang yung dokumento nila at ipapakita mo dun sa hearing, ipapakita mo sa impeachment. Di ba? Exciting to, mga kaibigan kasi ang yabang nito Nakita ko sa isang interview guys, itong si Trililing, grabe ang dami niyang dalang papeles, mga dokumento. Ang haba pa, mga kaibigan. Talagang pinakita niya. At ang hindi ko lang din maano sa kanya, bakit ang tapang-tapang niya, mga kaibigan, napakalakas ng kanyang loob na ipakita yung mga dokumento na hindi naman pala yung mga authentic. At ang interview po na to guys, napanood ko kanina, galing po kay Miss Karen. Alam mo naman si Karen, di ba? Doon, pinakita niya. Talagang dami Ngayon, mga kaibigan, nagsalita na po guys, mismo ang NBI. At ito po, mga kaibigan, ang kanilang sinabi. Ipakita natin dito para meron din po kayong idea guys, kasi kailangan nyo po rin ito makita para pwede nyo po ito ma-share, mga kaibigan, kung ito pong mga post na to ay konfirmado talaga, Siyempre guys, kailangan din natin i-confirm kung talagang totoo ba itong mga post na to, kasi alam mo na, ang dami pong mga patibong ngayon, di ba? Hindi natin alam, magugulat na lang tayo. Bigla-bigla na lang nagbabago ang mga statement, di ba? Mas maganda yung sigurado tayo. Ito, ipakita muna natin ito. Ito, basahin po natin guys Galing po ito mismo. Ayan Kita nyo naman, nakikita nyo ba yung photo po, yung litrato guys sa inyong screen? Paki-check po, mga kaibigan. Ayan po, galing po ito kay Jose
Teodoro Limcauco, Managing Director and Chief Financial Officer of Ayala Corporation or corporation owns by BPI. Okay? Ang sabi po niya dito guys, to be exact ito po yung nakita natin sa post. Gusto lang po natin i-confirm kung totoo ba ito. Okay? Alright, ito po ang sinabi. I don't know where Senator Trillanes got his information. Kung sa Tagalog pa, hindi daw niya alam guys kung saan niya ito nakuha, itong mga impormasyon na to. Pero ang graphic daw guys, alam niyo ibig sabihin ng graphic, di ba? Oo, yung parang yung photo niya, no? Yung graphic ng photo niya, yung mga nakasulat doon o mga logo doon, mga ganon. Posted by Philippine Inquirer. Nako, Philippine Inquirer pala ang nag-post nito. Showing alleged credits. So ang sabi ng BPI, that is not a BPI document. Naku! Hindi pala siya BPI document. Di ba? Ibig sabihin guys, meron po nagdoktor dito mga kaibigan. Pero ang tanong ko lang ito para lang po mabigyan po ng clarification. Kasi sabi ko nga sa inyo, kailangan natin ito i-confirm. Ang tanong ko lang, bakit po pinick up ito ng mainstream media? Kung totoo talaga kung talaga pinick up po ito ng Inquirer bakit nila ito guys ibinalita? Hindi ba sila marunong mag-inquire? Kasi inquirer nga sila, di ba? Hindi ba sila marunong tawagan muna nila yung BPI o kaya puntahan muna nila doon yung BPI tapos tanungin nila, di ba? Dokumento ba talaga ng BPI ito? Kasi bakit po mga kaibigan post kaagad nila? Di ba ito ipakita natin yung yung naka-post talaga mga kaibigan sa social media ngayon na umabot na po ito ng, kumbaga nag-viral na po ito guys. At nagkaroon na po ito ng mga samot-saring mga komento at mga reaction po. Grabe na po ang mga komento nito guys, mga kaibigan. Ito ipakita natin. Ayan medyo maliit lang po yung mga letra, pero basahin muna natin dito sa baba. Ang nakalagay po dito mga kaibigan, itinanggi ng BPI ang hawak ni Trillanes na bank account ni BP. Walang breach sa aming sistema. Ang kumakalat na dokumento ay hindi galing sa amin. So klaro po yan So kung mabasahin naman natin dito mga kaibigan, medyo maliit lang po. Ayan, lalakihan natin ng konti para at least meron po kayong idea. BPI speaks up on Duterte controversy. Our internal investigation reveals that there has been no such breach. I don't know where Senator Trillanes got his information, but the graphic posted by the Philippine Daily Inquirer showing alleged credits, that is not a BPI document. The deposit slips shown by MAR or the Inquirer is not a unique thing. Kasi meron po silang pinakitang deposit slip Di ba? Parang alam niyo ibig sabihin ng deposit slips, di ba? May pinakita sila mga kaibigan at hindi daw ito unique. So, all banks will show the name of the depositor on the deposit slip. Ganun daw talaga yun. Pero wala nga nakalagay doon. We are committed to protecting the client information and preserving the trust bestowed on us by our clients all these years. Ibig sabihin mga kaibigan, pinatunayan po ng BPI guys na protektado po nila ang privacy or yung mga dokumento o mga confidential files ng kanilang mga clients all these years. Ibig sabihin, hindi pa sila pumalpak. Pero, ang masaklap na pangyayari mga kaibigan, paano po ito nakuha sa mga masasamang kamay? Lalong-lalo na po itong si Trililing. Ayan basahin natin BPI naglinaw, walang breach document, hindi sa amin, sabi. Diretsahang nagsalita ang Bank of the Philippine Islands kaugnay ng kumakalat na kontrobersya na inuugnay sa umano'y bank records na ginamit laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at malinaw na naging punto. Ayon sa kanilang internal investigation, walang naganap na breach sa kanilang sistema at hindi rin umano kanila ng dokumentong inilabas sa publiko. Tingnan nyo, hindi daw sa kanila yung inilabas sa publiko. Sabi ko nga sa inyo guys, kinento ko sa inyo kanina, pinakita po ito sa live interview. Ang daming mga papel.
Ginaganon-ganon pa ni Trililing, oh. Para siya naglalaro ng baraha, eh. Ginaganon niya yung mga papeles, oh. Pinapakita niya. Nagyabang pa siya, mga kaibigan. Bakit po ganon? Ang sabi po ng BPI, oh, hindi rin umano kanila ang dokumentong inilabas sa publiko. Malaking kaso ito, guys. Perjury po ito, kung hindi ako nagkakamali. Di ba? Pwede po itong mailagay sa perjury o kaya yung mayroon pang isang kaso diyan, eh. Yung falsification, eh. 'Di ba? Mas matindi 'yon. Mas matindi sa perjury 'yun, yung falsification. Ibig sabihin, dinoktor mo. 'Di ba? Dinoktor mo yung mga papeles. Yari ka ngayon, Trililing. Sa pahayag na inuugnay kay Jose Teodoro Limcauco, sinabi ng bangko, sinabi ng bangko, our internal investigation reveals that there has been no such breach. Sabay diin na hindi nila matukoy kung saan nanggagaling ang impormasyon ginamit ni Senador Antonio Trillanes at ang kumakalat na graphic na nagpakita ng umano'y account details and not a BPI document. Nako! Yari na talaga dito, guys. Demonyo ka talaga. Ayan, sabi ni Florinda yun, falsification of documents. Nako, yari ka talaga dito. Tama po, Florinda yun. Mabigat na kaso yan. Kung hindi ako nagkakamali, wala yatang bail yan, eh. Idinagdag pa na ang mga ipinakitang deposit slip ay hindi raw kakaiba o opisyal or espesyal. Dahil ayon sa kanila, normal sa lahat ng bangko na lumabas ang mga pangalan ng depositor sa ganitong uri ng dokumento. Sa madaling salita, hindi ito sapat na patunay na anumang irregularidad o paglabag. Kasunod nito, muling iginiit ng BPI ang kanilang posisyon sa usapin ng mga confidentiality at tiwala ng kliyente. We are committed to protecting client information and preserving the trust bestowed on us by our clients all these years. Sa gitna ng lumalalim na diskurso, may mga netizen na nagtatanong kung saan nga ba talaga nagmula ang mga dokumentong kumakalat at kung bakit tila may mga detalye na agad tinanggap bilang totoo nang walang malinaw na verifikasyon. May ilan ding nagsasabing ang issue ay dapat tignan hindi lamang sa nilalaman kundi sa pinagmulan at proseso kung paano ito nilabas. Kasi guys, natatandaan ko yan, eh. Nagkaroon po ng Quadcom, di ba? Ito nakwento ko na sa inyo to, eh. Nagkaroon po ng Quadcom hearing, guys. Invited din po si Trililing, di ba? Nagdala siya ng mga dokumento sa Quadcom. Ang dami niyang dinala. Pero binuljak siya, mga kaibigan. Binuljak siya nung yung resource person doon sa Quadcom. Kasi andun si Tatay Digong, eh. Binuljak siya, mga kaibigan. Sinabihan siya, hindi namin yan mga dokumento. Ibig sabihin, guys, talagang gawain niya yan. Gawain niyang magpakalat ng mga falsified na mga public documents. Bawal yun, kung tutuusin, di ba? Pero po, mga kaibigan, bakit parang nagagawa niya ito, guys? Na para bagang natural lang sa kanya na magpapakalat mo ng mga maling impormasyon. Tapos, kawawa naman po si Mr. Jason Sa, mga kaibigan. Dahil si Mr. Jason Sa po, nahaharap ngayon sa kaso at nakakulong ngayon, mga kaibigan, under the custody of the NBI, sa kanilang detention center. Kawawa po si Mr. Jason Sa. Kinulong siya, guys. Samantalang itong mga klaseng tao na to, katulad po na Trililing, hindi man lang nakasuhan, hindi man lang dinampot, hindi man lang naimbestigahan kung saan-saan galing yung mga dokumento. Pero si Mr. Jason Sa, ayun, siya pa yung nakakulong, mga kaibigan. Samantalang yung mga nagnanakaw po ng mga billion sa flood control, nagnanakaw ng trilyon, hanggang ngayon, hindi pa rin nakukulong, mga kaibigan. Grabe po. Tapos ito naman, nababalitaan natin, hindi naman pala galing sa BPI. Anong gagawin nyo dyan? Nanawagan po tayo sa NBI. Klarong-klaro na po yan. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo kanina, guys, di umano,
kung ma-confirm po talaga ito guys, dapat talagang makasuhan ito. Di ba? Ayan o. Sa kabila ng banda, may mga patuloy na nanawagan ng mas malinaw na paliwanag. Gusto nila ng paliwanag eh. Kung saan ba talaga galing niya yung mga documents niya. Habang nagpapatuloy ang palitan ng mga pahayag na natiling sentro ng usapin ang kredibilidad ng ebidensya. At kung sapat ba ang mga ito upang bumuo ng matibay na konklusyon o kailangan pang himayin ng mas malalim. So mga kaibigan, nagpapatunay lang po ito guys na talagang pag sila po, pagkaalyado po ni Bangag, mga kaibigan, malayang-malaya po sila. Malayang-malaya po sila mga kaibigan na gumawa po ng mga ganitong klaseng mga kabalastugan po. Kahit nagpapakalat po sila guys ng mga maling dokumento dahil sinabi na po ng BPI kung ma-confirm po ito di umano sabi ko di umano. Sinabi po ng BPI di umano na ito pong mga dokumento mga kaibigan ay ito po'y hindi sa kanila at wala po silang mga documents na ganyan. Our internal investigation reveals that there has been no such breach. Alam niyo ba ibig sabihin ng breach? Ang breach po, yung para bang nag-leak or parang may nakalabas na mga dokumento o may kumuha, may mga insider. Yun ang ibig sabihin ng breach. Lumabas na mga dokumento po mga kaibigan. Kumbaga parang leakage, parang ganun Pero sana po, sana talaga guys, makasuhan yan. Kasi, ang kalaban niya dito mga kaibigan, ang malaking entity, ang BPI.